Sabi nila, ang tadhana ay hindi parang kidlat na bigla na lang tatama. Minsan ito ay parang ambon. Dahan-dahan kang binabasa hanggang sa hindi mo namamalayan. Basa ka na pala ng nararamdaman. 5 taon bago ang masakit na pamamaalam, may 2 kaluluwang nagtagpo sa isang lugar na hindi nila inaakalang magiging saksi sa kanilang simula. Bakit ba sa 4th floor pa ang Archie Building? Tapos sira pa ang elevator. Leslie, 3 oras na lang submission to. Pag ito hindi mo na-submit, goodbye scholarship talaga. Aray, siko ko. Naku naman, yung plates ko. Hala, May, sorry. Sorry talaga. Hindi ko tinitingnan yung dinadaanan ko. Hinahabol ko kasi yung org meeting ko. Teka, tutulungan kita. Shucks, ang dami palang gamit ko to. Dahan-dahan lang, please. Baka mapunit yung tracing paper. Critical yan. Diyan nakasalalay ang pangarap kong maging architect. Architect? Wow! Teka, ikaw to? Ikaw ang gumuhit nito? Itong bahay na may malaking bintana sa harap ng lawa? Oo. Design concept ko yan para sa finals. Bakit? Wala lang, kasi habang tinitinan ko to, parang naririnig ko yung tunog ng tubig, parang ang payapa. Alam mo, miss, may soul yung gawa mo. Hindi lang siya basta drawing ng bahay. Soul? Ngayon lang may nagsabi sa akin yan. Kadalasan kasi ang feedback ng prof ko, kulang sa sukat o maling scale. Salamat ha. Teka, parang familiar ka. Familiar? Baka dahil sa gitara ko. Ako yung laging distraction sa pag-aaral mo tuwing The Miraculous, The Binary. Ikaw! Ikaw yung kumakanta ng mga indie song sa gilid. Yung laging nag-order ng black coffee kahit gabi na. The one and only, Mira nga pala, music major, 3rd year. At ikaw yung architect na lagi nakakunot ang noo, nakasandal sa pader at parang gustong pumatay ng tao kapag maingay ang paligid. Leslie ang pangalan ko. Pasensya ka na kung gano'n ang mukha ko ha. Masyado lang talagang seryoso ang buhay sa Archie. Pero totoo lang, Mira, yung boses mo, yun lang ang nagpapakalma sa akin. Minsan, kahit tapos na ako sa plates, hindi pa ako maalis. Gusto ko lang marinig yung dulo ng set mo. Talaga, akala ko ako lang ang nakakapansin sa'yo. Alam mo ba, Leslie, tuwing nakikita kita nagsusulat o nag-i-sketch, doon ako kumukuha ng emosyon para sa hanta ko. Sabi ko sa sarili ko, sana isang araw makausap ko tong babaeng to. Gusto ko malaman kung anong kwento sa likod ng mga guhit niya. Kwento? Wala na mga espesyal. Gusto ko lang makakatapos, makatrabaho, at makapagpatayo ng bahay ng kasing payapa nung drawing na hawak mo. Espesyal yun. Kasi sa mundong puro ingay, bihira na lang ang naghahanap ng kapayapaan. Leslie, malapit na ba ang deadline mo? Gusto mo ihatid na kita sa room mo at least para mabawasan yung bigat ng bitbit mo? Wag na, baka malit ka pa sa meeting mo. Late na ako, Leslie. Okay na yun. Mas importante tong collision natin. Sabi kasi ng lola ko, kapag daw may nabubuhang na tao at naramdaman mo parang tumigil ng oras, may pulang tali raw na nag-uugnay sa inyo. Baka ito na yun. Ang cheesy mo, Mira. Naniniwala ka sa ganun? Hindi naman masama maniwala sa magic, diba? Para makapasa ka. Pero promise me, next Wednesday, hindi ka lang dapat nakikinig. Maupo ka sa harap, kakantahan kita personal.
Sige, promise, Wednesday sa harap. Sa simpleng hagdanan na yon, nagsimulang umikot ang mundo para sa kanilang dalawa. Ang bigat ng mga plates ni Leslie tila gumaan. Ang mga nota ni Mira tila nagkaroon ng bagong kahulugan. Doon nagsimulang humigpit ang tali. Ang pulang tali na hindi nila alam ay susubukin ng libo-libong milya at 5 mahabang taon.